Anong klaseng scoop to, Abby? Lahat ng to'y nasa internet. Ginagawa mo ba ng maayos ang trabahong pinapagawa ko sa'yo? Inis na sermon ni Torres matapos mabasa ang pinasang report ni Abby na isang baguhang journalist, habang si Torres ay head journalist sa isang maliit na news company. Yes sir, gaya po ng utos niyo sinundan ko ng 24/7 si Miss Samantha. Magalang na sagot ni Abby. Pwes, hindi sapat ang pagsunod-sunod lang. Ang gawin mo'y alamin lahat ng sikretong tinatago ng starlet actress na yun. Ayusin mo nang mabuti kung gusto mo pang manatili rito. Pagkaalis ni Torres, ay sakalang nakahinga ng maayos si Abby. Pasalampak siyang naupo sa swivel chair nang lapitan ng katrabahong si Lara. Ano, ayos ka lang ba? Nailing naman si Abby sa kakinuhang ilang gamit na kakailanganin sa trabaho. Aalis na ako at marami pa akong gagawin. Mapait namang nangiti sa kanya si Lara. Kaya mo yan, basta huwag mo papagutom. Tumango na lamang si Abby at saka binalikan ng artistang isang linggo na niyang sinusundan. Dumiretso siya sa building ng condominium nito upang mag-abang. Madalas lang sa kondo nito ang actress kapag walang trabaho, kaya lagi rin nasa labas ng building si Abby. Umulan man o umaraw ay naghihintay lang siya dahil bawal pumasok sa loob ng building ang hindi residente. Nandito ka na naman, miss. Sita ng security guard kay Abby. Matabang siyang ngumiti at saka nakibit-balikat. Trabaho eh. Si Miss Samantha ba nandyan? Bigla naman itong tumuro sa bandang likuran niya. Paglingon ni Abby ay nakita niyang dumaan ng sasakyan ni Samantha. Nataranta siyang bigla at agad na pumara ng taxi upang sundan ang naturang kotse. Mahigit 2 oras niyang pinasundan sa taxi driver ang sasakyan na pumasok sa isang private property. Pagkabayad ng pamasahe ay nakaramdam siya ng panghihina nang makitang barya na lamang ang natira sa kanyang wallet. Hoy miss, bawal ka rito. Sita nang nagbabantay sa may gate ng private property. Ano palang meron sa loob, kuya? Bali walang tanong ni Abby dito. Sinamaan lang siya nito ng tingin kaya naglakad palayo si Abby at naghanap ng ibang daan upang malaman kung ano ang nasa loob ng property. Hindi naman siya nabigo at nagawang mapasok ang likurang bahagi ng lugar. Walang kakaiba, tanging magarang bahay lang at ilang puno ang makikita. Halos padapa nga siya kung maglakad palapit sa bahay at baka mahuli pa ng bantay. Nang makalapit ay sumilip siya sa bukas na bintana at laking gulat niya sa nakita. Si Samantha, nakaupo sa hita ng isang lalaki at nakikipaghalikan. Ilang segundong napanganga si Abby. At nang matauhan ay agad na nilabas ang kamera upang kunan ng dalawa. Todong ngiti pa nga siya habang iniisip na matatapos na sa wakas ang paghihirap niya sa kakasunod sa aktres. Ngunit walang ano-ano ay may biglang humablot sa kamera niya, sabay hila sa kanya papasok ng bahay. Sandali lang, akin na ang kamera ko, baka masira mo pa yan. Anya napilit nagpumiglas sa lalaking humuli sa kanya. Naka-uniforme ito gaya ng nagbabantay sa labas. Dinala siya nito sa mismong kwarto kung saan niya nakita si Samantha. Pero wala na ang aktres doon. At ang nasa harapan na lamang niya ay ang lalaking kahalikan nito. Nahuli ko pong kinukuhanan kayo ng litrato, Sir Lucas. Sabi ng lalaking nakahuli kay Abby. Lumapit ito sa kaibinigay ang kamera sa lalaki na pinangalan ng Lucas. Who are you? Sino nagpadala sa'yo rito? Ani Lucas habang isa-isang tinitingnan ang litratong kuha ni Abby. So, si Samantha ang sadya mo rito? Napalunok si Abby at lakas loob niya nagtanong. Ano pong relasyon niyang dalawa, sir? Nanay ko siya. Happy? Sarkastiko nitong sagot at walang ingat na kinalikot ang kamera. Pakiingatan naman yan, please. Ang mahal niyan. Pakiusap ni Abby. Name? Ani Lucas matapos i-delete ang mga picture. Tikom naman ang bibig ni Abby. Kapag nagsalita siya ay 2 lang ang kahihinatnan niya. Ang mademanda o ang masisante na parehong ayaw niyang mangyari. Kung tapos man ang i-delete lahat, sir, pwedeng makibalik na ang kamera ko. Importante kasi yan. Sumenyas naman si Lucas na lumapit siya para kunin ang kamera. Sumunod naman si Abby nang bigla siyang hinila nito sa kamay dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. Hindi pa ito nakontento at bigla na lamang siyang kinabig sa batok sabay halik sa labi. Sa gulat ay nasampan ni Abby ang pangahas na lalaki.
Manyak! Hiyaw niya at saka mabilis na lumayo dito. Marahas niyang pinunasan ang labi saka galit na tumingin kay Lucas. Hindi porket nag-trespassing ako'y pwede niyo na akong bastusin. Sorry. Labas sa ilong na wika ni Lucas. Tapos ay hinagis pabalik kay Abby ang kamera. Umalis ka na, miss. Kung ayaw mong ipahuli kita sa pulis. Pogi sana, kaso manyak. Bulong ni Abby saka tumalikod upang umalis na sa lugar. Ngunit napahinto siya nang maalala na wala na pala siyang pamasahe. Kaya muli niyang hinarap si Lucas. Mawalang galang na, sir. Pero pwede bang humiram sa inyo ng pera? Pamasahe lang sana pa uwi. Anya na kinapala na ang muka. Pambawi lang sa ginawa niyong paghalik sa akin. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang napangiti si Lucas. Kailan mo babayaran? Anito na namamangha kay Abby. Pag-uwi ko mismo, sir. Ibigay niyo na lang ang bank account number niyo at pangalan at doon ko isasauli ang perang hinihiram ko. O kaya sa Gcash na lang kung meron kayo para mas madaling isend. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Lucas at mayabang na napasandal sa sofa. Paano ba yan? Hindi ako basta-basta nagpapahiram ng pera sa hindi ko kakilala. Lalo na sa mga taong nakagawa ng atraso sa akin. Anito na kumamot pa sa pisnging na sampal ng dalaga. Kayo rin naman, sir, may atraso sa akin. Pero ayos lang kung ayaw niyong magpahiram. Mangungonsensya niya kay Lucas. Natawag na lamang siya ng pwedeng sumundo sa kanya pa uwi. That's it, miss. Ayaw mo talagang ibigay ang pangalan mo no? Hirit ni Lucas saka naglabas ng pera, sabay abot sa dalaga ng 5,000. Ito. Sisingilin kita pag di mo binalik yung pera ko, okay? Huwag kayong mag-alala, sir. Ibabalik ko to agad sa inyo. May isang salita ako. Good. Lemuel, ihatid mo sa labas ang bisita. Utos ni Lucas sa bodyguard. Hinatid si Abby ng lalaking nakahuli sa kanya palabas at ito na rin mismo ang nagturo kung saan ang sakayan. Nang makasakay ay saka lang naalala ni Abby na hindi niya pala nakuha ang bank account number o Gcash number ni Lucas. Paano ko isasauli ngayon tong hiniram kong pera? Problemado niyang bulong. Ay nako, bahala siya. Matapos niya akong halikan, dapat lang sa kanyang di bayaran. Mataas kaya ang value ng kiss ko. First kiss pa yun. Si Lucas naman ay inutusan si Lemuel na imbestigahan si Abby. May idea na ito kung saan nagtatrabaho ang dalaga. Kaya alam niyang madaling mahahanap ni na Lemuel si Abby. Lahat alamin mo sa kanya. At pakidala sa akin ang record ng CCTV ngayon dito sa kwarto. Anito habang hinihimas-himas ang labi. Dama pa rin ni Lucas ang lambot ng labi ni Abby. Samantala, ingay mula sa cellphone ang nagpagising kay Abby. Gabi na siyang nakauwi kagabi kakasunod kay Samantha. Kaya naman kulang siya sa tulog ngayon. Pupungay-pungay pa ang mga mata niya nang sagutin ang tawag. Nasaan ka, Abby? Boses ni Lara ang naolinigan niya. Bakit? Anong problema? Nasa inyo ka pa ba? Kung oo, kahit na anong mangyari, huwag na wag kang aalis ng bahay, okay? Kung may tumawag man maliban sa akin, huwag mo rin sasagutin. Maliwanag ba? Sa narinig ay biglang nagising si Abby at napabalikwas ng bangon sa kama. Bakit, Lara? Ano bang nangyayari? Sa kabatang ingay naman dyan. Nasa office ka na ba? Oo, narito na ako sa office. Nagkakagulo rito dahil sa article mo, girl. Anong article? Wala pa naman akong pinapasa kay Sir Torres, Ang mas mabuti pa ay tingnan mo ang latest article tungkol kay Lucas de la Merced. Napakamot sa ulo si Abby. Sino naman yan? Pero naputol na agad ang tawagan nila. Saka lang niya napansin na tudtad siya ng messages at missed calls. Ano bang meron? Kausap ni Abby sa sarili nang tingnan ng tinutukoy ni Lara. Ilang sandali pa ay napanganga siya nang makita ang sarili sa article. Hindi lang basta isang simpleng litrato yon, kundi yung tagpo pa na gusto niyang kalimutan. Yung paghalik sa kanya ng bastos na lalaki kahapon. Kuhang-kuha at napakalinaw na makikita sa article ang labi nilang magkalapat. Hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Dahil may video clip pa kung saan ay ini-interview si Lucas ng isang journalist habang papasok sa trabaho. Sa nabasa at napanood ay bigla niyang naalala na Lucas nga pala ang tawag ng Lemuel doon sa manyak na boss nito. Pinagpatuloy pa ni Abby ang panonood ng video.
Anong masasabi niyo sa kumakalat na issue patungkol sa inyo, Mr. Lucas? Tanong ng isang mamamahayag sa binata. Saglit itong natigilan bago sumagot. No comment. And please, huwag niyo siyang guguluhin. She's very special to me. Naguluhan si Abby sa pinagsasabi ni Lucas sa video. Bakit napaka-misleading ng sinabi niya? Para kaming may relasyon. Nananadya yata to eh. Inis na bulalas niya. Inalam niya online kung sino si Lucas at susugurin niya ito para itama ang pinagsasasabi nito. Pero halos umurong naman ang tapang niya nang malaman sa isang article na isa pala itong bilyonaryo na mula sa kilalang angkan ng mga negosyante. Marahang sampal sa pisngi ang ginawa ni Abby para matauhan. Kailangan ko siyang harapin kung gusto ko pa ng tahimik na buhay. Journalist ako. Ako mismo ang magbabalita. Hindi yung ako ang magpapabalita. Gintik na lalaking yun. Pahamak. Nang makapag-ayos ay agad nagtungo si Abby sa kumpanya ni Lucas. Nakasulat sa isang article kung nasaan ang isa sa mga kumpanya ni Lucas at malapit lamang yun, kaya mabilis siyang nakarating sa lugar. Pwede ko bang makausap si Mr. Lucas? Anya sa receptionist. May I have your name, ma'am? Pakisabi na nandito si Abby, yung journalist. Sandaling may tiningnan sa computer ang receptionist at saka malungkot na ngumiti kay Abby. I'm so sorry, ma'am, pero wala po kayong nakaschedule na appointment dito. Kakausapin ko lang si Lucas sandali. Importante lang talaga, miss. Pakiusap niya, pero inilingan lang siya ng receptionist. Sige na, miss, kailangan ko talaga siyang... Nabitin ang sasabihin ni Abby nang makitang palapit si Lemuel. Ikaw yung bodyguard kahapon, di ba? Gusto ko makausap ang boss mo ngayon. Kaso ayaw akong papasukin itong receptionist niyo. Sumenyas naman si Lemuel sa receptionist na ito na bahala kay Abby. Hinatid ni Lemuel si Abby sa opisina ni Lucas. Isang malawak ng ngiti agad ng binata ang sumalubong sa dalaga. Finally, you're here. Kanina pa kita hinihintay. Maupo ka muna. Anong gusto mo? Juice, coffee, or tea? Gusto kong i-delete niyo ang article. At linawin niyo na rin ang mga sinabi niyo sa video, sir. So, alam mo palang galing sa akin yung article? Manghang tanong ni Lucas. Masyadong halata para hindi ko mapansin. Tayong tatlo lang naman ng bodyguard mo nandun sa loob ng kwarto na yon. Ayusin niyo agad at ayokong masugod ni Miss Samantha. Si Samantha? Wala kaming relasyon nun. Nanliit ang mata ni Abby sa narinig. Walang relasyon? Pero naghahalikan kayo? Namamangha talaga si Lucas sa tabas ng dila ng dalaga. Tayo rin naman ah. Anito na ayaw magpatalo. Excuse me lang sir ha. Hindi yun totoong kiss. Forced kiss yun. Pagtatama pa ni Abby. Saka baka nakakalimutan yung journalist ako. Kayang-kaya ko maglabas ng bagong article para ibunyag ang ginawa niyo sa akin. Tuluyang natawa si Lucas. Wala kasing takot ang babae kung magsalita. Are you sure na gusto mo akong kalabanin, Miss Abby? Baka nakakalimutan mong palihim kang pumasok sa property ko at sinampal ako sa muka. At pwede rin kitang edemanda sa perang kinuha mo. Agad namang naglabas ng pera si Abby at inilapag sa table ni Lucas. Ito na yung hiniram kong pera. With interest pa yan, sir. Ang tapang mo rin talaga no? Ngunit ang totoo ay nagtatapang-tapangan lamang si Abby dahil siya rin ang talo kung magpapadaig siya sa takot. Kung na-offend man kayo sa ginawa ko, sa mga nasabi ko, pasensya na. Pero nakikiusap ako na ipatanggal niyo na yung article, sir. Huwag niyo naman akong pagtripan dahil may trabaho akong iniingatan. Paano kung ayoko? Nakangising sabi ni Lucas habang nakatitig sa magandang mukha ni Abby. Kahit lumhod ako, sir? Hindi yun sapat, Abby. Isang malalim na paghinga ang ginawa ng dalaga. May nagawa po ba akong kasalanan at pinapahirapan niyo ako na ganito? Umiling si Lucas. Wala naman. Natutuwa lang ako sa'yo. Hindi po ako clown. Kaya please, ipatanggal niyo na yung article. Ilang sandaling tinitigan muli ni Lucas ang nakikiusap na dalaga bago tumango. Okay. Tipid nitong sagot. Salamat, sir. Pakilinaw na rin sa media na wala tayong relasyon, sir. Ang dami mo namang request, Abby. Pero sige, gagawin ko. Matapos makontento sa sagot ni Lucas, ay agad ring umuwi si Abby para makapasok pa sa trabaho.
Pero gaya ng inaalala ay nakatanggap siya ng message mula kay Samantha na nais nitong makipag-usap sa kanya. Hindi niya alam kung paano nito nakuha ang numero niya. Malamang sa trabaho niya ito nagtanong. Wala po kaming relasyon ni Lucas, Miss Samantha. Paglilinaw ni Abby nang makaharap na niya ang aktres. Tiningnan naman siya rito mula ulo hanggang paa. Halata nga, sa itsura mo pa lang ay pambibitin pa nito. Pero halata sa mukha ang pandidiri at pangungutya. Ay wow, ma-attitude pala. Hindi na napigil ang wika ni Abby. Bulong yon, ngunit narinig pa rin pala ni Samantha. What? Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Akmang sasampalin nito si Abby sa mukha nang pigilan ito ni Lucas. Parehong nabigla ang dalawang dalaga nang makita ang binata. Sinasabi ko na nga ba't ito ang mangyayari? Ayos ka lang ba, Abby? Naguluhan naman siya sa inasal ni Lucas. Mas inilala pa kasi siya nito kaysa kay Samantha. Ba't mo siya pinagtatanggol, Lucas? Alam mo ba kung anong pinagsasasabi sa akin yan? Isang mapagbantang tingin ang pinukol ng binata dito. Wala akong pakialam. Ulitin mo pa to at hindi ko na palalampasin pa. Pero binastos niya ako. Hirit pa ni Samantha. Pero wala ka pa rin karapatan na saktan siya. Hindi ngayon, hindi bukas. Dahil ito na ang huli natin pagkikita, Samantha. Wala akong obligasyon sa'yo, alam mo yan. Hindi matanggap ni Samantha na basta na lang itong napahiya ng ganoon. I hate you. Magsama kayong dalawa. Hiyaw nito bago tuluyang umalis. Nang maiwan ang dalawa ay kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Lucas. Ayos ka lang ba talaga, Abby? Wala ba siyang ibang ginawa sa'yo? Natigilan si Abby. Hindi pa rin niya akalaing mas papaburan at ipagtatanggol siya nito kaysa kay Samantha. Thank you, sir. You don't have to. Kasalanan ko kaya siya ganun sa'yo. Bukas na bukas din ay burado ng article. Matapos ang nangyari ay hinatid pa ni Lucas pauwi si Abby. Maraming salamat po ulit, sir. Pasasalamat ng dalaga nang nasa tapat na sila ng bahay. Lucas na lang, please. Medyo naguluhan si Abby. Bigla kasi itong bumait at naging friendly sa kanya. Okay, Lucas. Napangiti naman ang binata na ikinatulala niya. Mas lalo kasing nadipina ang gandang lalaki nito kapag nakangiti. Biglang nag-init ang pisngi ni Abby at dali-daling nagpaalam sa binata at pumasok na ng bahay. Pabagsak ang sara niya ng pinto saka napasandal doon. Gosh, ba't biglang bumait yun? Ha? Sino kausap mo riyan, anak? Tanong ng kanyang ina. Wala, ma. Saka dali-daling nagtungo sa kwarto na mapula ang pisngi. Gaya ng pinangako ni Lucas ay naalis na nga ang article. Agad ring nakalimutan ng lahat ng issue. Pero isang araw, pagpasok ni Abby sa trabaho, ay nabigla siya nang makita na napupuno ng samot-saring bulaklak ang desk niya sa office nila. Anong meron, Lara? Bagong decoration sa office o nagkamali ng address na pinadalhan? Para sa'yo yan lahat, Abby. Sa'yo nakapangalan, no? No way! Kanino galing? Na-excite pa si Abby nang malamang para sa kanya ang mga bulaklak. Nang tingnan sa card kung sino ang sender, ay bigla na lang naglaho ang kanyang ngiti. Lucas? Bulalas niya. Ha? Sinong Lucas? Si Lucas de la Merced bang nagpadala niya? Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Lara sa takot na baka may ibang makarinig. Hindi siya nagpadala, okay? Ba't niya naman ako padadalhan nito? Matapos ay mabilis na itinago ang card sa kanyang trabaho, kahit naman pa nang isip niya ang binata at kung bakit siya nito pinadalhan ng bulaklak. Pagdating ng tanghali ay dumating si Lemuel na may dalang pagkain para sa lahat ng empleyado. Nasa kotse si Sir Lucas kung gusto mo siyang makausap. Wika pa nito kay Abby. Habang abala ang lahat sa pagkain ay pinuntahan naman ni Abby ang binata sa sasakyan. Anong ginagawa niyo rito, sir? Akala ko ba'y nagkasundo na tayo na Lucas na lang ang itatawag mo sa akin? Okay, pero ano ang ginagawa mo rito? At para saan yung bulaklak at pagkain? Namiss kita. Napanganga si Abby. Hindi ito ang inaasahan niyang sagot mula sa binata. Nice joke. Anya kahit nagiinit na ang pisngi. Mukha ba akong nagbibiro, Abby? Kung hindi, ano palang dahilan mo para bigyan ako ng bulaklak saka yung pakain niyo sa buong office?
Napangisi si Lucas. Gusto mo talagang malaman, Abby? Baka hindi mo kayanin. Dahil magkatabi sa loob ng sasakyan, ay madali lang para kay Lucas na ilapit ang mukha sa dalaga. Bigla namang kinabahan si Abby at umiwas ng tingin. Kailangan ko na palang bumalik sa office. Agad naman itong pinigilan ni Lucas sa kamay. Hindi pa tayo tapos mag-uusap, Abby. Marami kasi akong gagawin. Saka nagugutom na rin ako. Sandali lang muna. Itatanong ko lang. Pwede ba kitang yayaing mag-dinner mamaya, Abby? Ramdam ni Abby ang init ng palad nito sa balat niya. Busy talaga ako sa work, Lucas. Okay, susunduin na lang kita mamaya. Natigilan si Abby. Teka lang, ang sabi ko ay, I won't take no for an answer, Abby. So, see you later. Pagkatapos ay inutusan na nito si Lemuel na paandarin ng sasakyan pagkababa ni Abby. Ano yun? Tinanong niya pa ako pero ayaw namang mahindian. Bubulong-bulong na sabi ni Abby habang pabalik sa opisina. Sa isang iglap ay bigla siyang magkakaroon ng date. Mali, dinner kasama si Lucas. Pagbalik sa office ay agad siyang nilapitan ni Torres. Anong pinag-usapan niyo ni Lucas de la Merced, Abby? Wala naman ho, sir. Simpleng kamustahan lang. Talaga? Ano pala itong mga pakain na pinadala niya? Mapagduda nitong tanong. Peace offering niya raw, sir, dahil sa mga nangyari nitong nakaraan. Di ba pinost niya ako sa isang article? Pagsisinungaling niya. Grabe namang peace offering to, Abby. Malisyosong singit ng isa niyang katrabaho. Ang mamahal ng mga pagkain dinala niya. Siguro, totoong may something sa inyo, no? Gustong sumagot ni Abby at barahin ito. Pero alam niyang magtutunog defensive lang siya. Kaya hinayaan na lamang niya. Matapos kumuha ng pagkain ay bumalik siya sa desk. Isang oras bago ang out nila sa opisina ay nakaabang na ang sundo ni Abby. Kaya ang mga kasamahan niya sa trabaho ay grabe na lang kung makatingin sa kanya. Halatang nanunukso. Nasisiguro ni Abby na bukas ay pulutan na naman siya ng mga kasama sa opisina. Sus, todo dinay ka pa, Abby, ha? Pangaasan ng isang katrabaho niya. Hindi na lamang kumibo si Abby. Paalis na siya nang humabol si Torres. Anong ginagawa ng bodyguard ni Mr. Lucas sa labas? Hindi ko po alam, sir. Muli niyang pagsisinungaling. Ikaw ba talaga yung nagsasabi ng totoo na wala kayong relasyon ni Mr. Lucas, Abby? Sir naman, ilang beses ko bang sasabihin na wala nga po? O siya, kung ayaw mong umamin, ay di na kita pipilitin. Pero may ipapagawa ako sa'yo. Kuhanan mo ng panayam si Mr. Lucas. Paano kung ayaw niya, sir? Bumakas ang iritasyon sa mukha ni Torres. Ano ka ba? Di gumawa ka ng paraan. Kung kinakailangan palihim mong i-record ang pag-uusap niyo, gawin mo. Mag-isip ka nga. Huwag mo sayangin ang pagkakataon, Abby. Udyok pa nito. Hindi man sang-ayon si Abby sa pinapagawa nito ay tumango na lamang siya. Pagkatapos ay lumabas na siya upang lapitan si Lemuel at walang imik na sumakay sa kotse. Sa isang mamahaling restaurant sila magdi-dinner ni Lucas at ramdam agad ni Abby na hindi siya nababagay sa lugar. Magkagayunman ay hindi niya pinapahalatang out of place siya, sa kasuotan man o sa estado sa buhay. Hinanda niya ang cellphone upang i-record ang pag-uusapan nila ng binata. Pwede ba kayong interviewin? For what? May gusto ka pa bang malaman tungkol sa akin na nasa internet? Like kung single ba ako o kung anong tipo ko sa isang babae? Pwede ba? Sandaling nag-isip si Lucas. Wala naman akong specific type, pero sa ngayon, gusto ko yung kaharap ko. At uunahan na kita, hindi to joke. Ang lalim ng ginawang paghinga ni Abby. Kung may sakit lang siya sa puso ay baka kanina pa siyang inatake. Mabuti na lamang at dumating na ang pagkaing in-order nila. Nag-umpisa silang kumain ng tahimik habang pinag-iisipan ni Abby kung magtatanong pa ba siya ulit o kung tatahimik na lang. Baka kung ano-ano na namang sabihin nitong hindi maganda para sa puso niya. How is it? Nagustuhan mo ba, Abby? Ani Lucas patungkol sa pagkain at tanungan naman ng dalaga. Ako, gusto mo rin ba? Halos mabilaukan si Abby sa tanong nito. Ganito ka rin ba sa mga babaeng dinidate nyo gaya na lamang ni Samantha? So, date to para sa'yo? Dinner.
Nagkamali lang ako ng sinabi. Natatarantang sagot ni Abby. Kung gusto mo talagang malaman, my answer is no. Ako kasi nilalapitan. Oh, ba't ka ganyan makatingin sa akin? Nayayabangan ka? Pero totoo naman ang sinabi ko, Abby. Wala naman akong sinabi. Kumain na lang ulit si Abby bago pa siya may masabi hindi maganda. Gusto mong lumabas ulit tayo? This time may date na, hindi na lang dinner. Nanlaki ang butas ng ilong ni Abby sa pagpipigil ng emosyon. Hindi niya kinakaya ang mga pinagsasasabi ni Lucas kanina pa. Hindi alam kung mahangin pa ito o bolero o sincero. Napapakagat na lang siya sa labi niya na napuna ng binata. Namumula ka, Abby. Kinikilig ka na ba? Huwag mong panghigilan yung labi mo. Mas mabuting yung akin na lang. Tama na, please. Hiyang-hiya na sa kinauupuan si Abby. Pati ba naman yung mannerism niya ay pinupuna ng lalaking to? Okay. My bad. Huwag ka nang magalit, Abby. It's just that you're really different. Yung mga kakilala ko kasi puro business lang ang gustong pag-usapan. O di kaya yung mga nonsense na topic gaya ng shopping at jewelries. Hindi gaya ngayon na nakakausap kita randomly. Saka medyo komportable ako sa'yo. Unlike sa mga babaeng nakakausap ko. They want something. You know what I mean, right? Paliwanag ni Lucas na nagkibit-balikat pa sa huling pangungusap. Napatango naman si Abby matapos maunawaan ang ibig sabihin nito. Sa totoo lang, Lucas, sa kabila ng estado mo sa buhay, makala ko'y wala ka ng pinoproblema. Meron pa pala. Napangiti si Lucas, yung puro at walang halong mali siya o panguuyam. Wala rin naman akong pinagkaiba sa inyo, Abby. Paano mo naman nasabi? Pinanganak at lumaki kang mayaman kaya ang labo ng sinasabi mo. Huminga ng malalim si Lucas bago sumagot. Isipin mo na lang at a very young age kailangan ko ng paghandaan ng pagmamanage ng family business namin. Dapat ganito ako kumilos, magsalita at mag-isip. Lahat dapat perfect. Nakadikta na ang dapat kong gawin at hindi. At first, akala ko okay lang. Pero ngayong ako nang namamahala sa ilan naming negosyo, nakakapagod pala talaga. Pero hindi ako pwedeng magpahinga dahil sa responsibilidad at obligasyon kong patakbuhin ng maayos sa mga kumpanya namin. Maraming umaasa sa amin. Nakikinig lamang si Abby dito. Kilala sina Lucas sa larangan ng manufacturing business na may kinalaman sa electronic industry. May planta ang mga ito ng sikat na cellphone sa mundo at mga appliances. Nagpatuloy pa rin ang binata sa pagsasalita. You know what it feels doing the same routine, right, Abby? Nakakasawa. Nakakasakal sa puntong kumikilos na lang ako pero wala na akong maramdaman. Tapos bigla kang dumating. Bigla kang nag-trespass sa property ko. And ang tapang mo, Abby, di ka natakot sa akin. Talagang ibang-iba ka sa mga nakilala ko. I like your attitude, your character. Hala siya, pa-fall. Tuluyang nakalimot si Abby at nasabi ang nasa isip. Nang matauhan ay agad niyang natakpan ng sariling bibig. Ano, Abby? Ako, pa-fall? Napangiti si Lucas sa sinabi ng dalaga. Bakit? Nahuhulog ka na ba? Pwedeng-pwede naman kitang saluhin kung gusto mo. Wala kaya akong sinabi. Maang-maangan pa ni Abby. Nagtuloy-tuloy naman ang casual na pag-uusap ng dalawa hanggang sa hindi na nila namalayan na masyado na palang lumalalim ang gabi. Matapos maihatid si Abby ay umuwi naman si Lucas sa condominium at nakasalubong pa ang pinsan na si Ralph. Medyo late ka na atang umuwi, Lucas. Ikaw rin naman, Ralph. May bago ka na bang dinidate o girlfriend? Ba't ka curious? Pagyak na natawa si Ralph. Wala lang. Naitanong ko lang. Masama ba? Nilagpasan ito ni Lucas. Magpinsan man pero hindi sila malapit sa isa't isa. Laging ang tingin ni Ralph sa kanya ay karibal sa pagpapatakbo ng negosyo. Ramdam niyang may lihim itong galit sa kanya dahil siya ang napiling mag-manage sa halos lahat ng negosyo ng kanilang pamilya. Kaya ang casual nitong pakikipag-usap na para silang magkaibigan ay nakakapanibago para kay Lucas. Iniwanan na niya ito at lumiretso na siya sa loob ng unit niya dahil nais na niyang magpahinga. Nang mga sumunod na araw, habang abala si Abby sa trabaho, ay biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Dali-dali niya itong kinuha para basahin ang message. Oy, ba't ang lawak ng ngiti? May nagpapakilig na ba?
Tukso ni Lara sa kanya matapos siya nitong makita na nakangiti pagkabasa niya sa mensahe. Wala, may nabasa lang akong nakakatawa. Anya, pero mabilis namang itinago ang cellphone. Ay sus, halatang halata ka, Abby. Munti ko na nga matapakan yung haba ng buhok mo eh. Hulaan ko, yan yung nagbigay ng bulaklak, no? Hindi ah. Depensa agad ni Abby. Hindi siya? So it means yung naka-dinner date mo. Si Lucas de la... Natataranta namang tumayo sa kinauupuan si Abby. May gagawin pa pala ako, Lara. Sige na. Ngunit kahit anong iwas niya ay hindi na talaga matatakasan ng katotohanan ng laman na si Lucas ng kanyang isip. Araw-araw ay inaabangan niya ang messages at tawag nito na nakakapagpangiti sa kanya. Kaya nga sobrang excited niya nang bigla siya nitong sunduin sa trabaho. Namiss mo ba ako, Abby? May ngiting tanong ni Lucas sa dalaga habang magkasama sila sa sasakyan. Hindi. Umiwas si Abby ng tingin dito dahil bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib kapag nakikita ang pamatay ng ngiti ng binata. Ay, talaga? Kasi ako, oo. Araw-araw kitang namimiss. Kaso ako lang palang nag-iisip ng ganun. Kawawa naman ako. Tunog ng tatampo ang boses ni Lucas. Anong klaseng pagdadrama yan? Baka nga ikaw ang may ibang ano, Abby? Ibang babae ba? Ganun ba ang gusto mong sabihin? Ano pa nga ba? Balita ko marami ka nang naging girlfriends. Yung iba pa nga weeks lang ang tinatagal. Nagsiselos ka ba, Abby? Hindi no. Sinasabi ko lang yung mga nalalaman ko tungkol sa'yo. So, curious ka na pala sa akin? Ano pang mga nalaman mo, Abby? Kasi ang dami ko rin gustong malaman tungkol sa'yo. Alam mo, nakakainis ka na, Lucas. Masyado kang magaling magsalita. Alam na alam mo kung anong sasabihin para magkaroon sa'yo ng interes ng ibang tao. Sa bagay, negosyante ka nga pala. Hindi na nakapagtataka. Sandaling itinabi ni Lucas ang kotse para ibigay sa dalaga ang buong atensyon. Okay, seryosong usapan kaya huwag ka nang mainis. Ang totoo ay hindi ko alam kung paano ko kukunin ang atensyon mo. Kung anong tamang approach, kaya dinadaan kita sa mga magbulaklak na salita dahil gusto kong mas dumaling pa tong koneksyon na meron tayo, Abby. Ilang segundong napatitig si Abby sa mga mata ng binata. Seryoso ka ba talaga, Lucas? O baka itulad mo lang ako sa mga babaeng nakikilala mo? Seryoso ako. Oo, aaminin ko. Sa lahat ng mga nakarelasyon ko, iilan lang ang nagtagal. Pero dahil yun sa kaibahan ng pag-uugali at pananaw, sa'yo lang ako nagiging natural, Abby. Kaya kung tatanungin mo ko kung seryoso ba talaga ako, ba't di mo ako hayaang manligaw? To prove na totoo tong nararamdaman ko para sa'yo. Bigla na lamang nag-slow mo sa paningin ni Abby ang binata. Palakas ng palakas din ang kabog ng kanyang dibdib. Pero magkaiba tayo ng estado sa buhay, Lucas. Saka wala akong panama sa mga naging ex mo. Napakasimple at ordinaryo ko lang kumpara sa kanila. Ba't mo iniisip ang kaibahan ng estado natin sa buhay? Sa pag-ibig, puso naman ang pinapairal, hindi yaman. Hindi mo ako naiintindihan, Lucas. Kasi wala namang kapintas-pintas sa'yo. Nakukuha mo lahat ng gusto mo kasi may pera ka't mayaman. Samantalang ako, hindi man lang makabili ng magandang damit. Magkaibang mundo nating dalawa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lucas. Ikaw ba talaga yung Abby na nakilala ko noon sa rest house ko? Nasaan ang tapang mo? Ba't bigla ka nalang nawawalan ng kumpiyansa sa sarili? Ibinabagay ko lang ang sarili ko sa realidad. Hindi tayo nababagay, Lucas. So, sino pala nababagay sa akin? Hindi pa ba realidad para sa'yo na gusto kita? Naantig si Abby sa sinabi ng binata. Magkaganoon man ay nanatili siyang tahimik kaya nagpatuloy si Lucas. Pag-isipan mo mabuti, Abby. Hihintayin ko ang sagot mo. Pagkasabi noon ay pinaandar na ni Lucas ang sasakyan para maihatid na si Abby sa bahay. Dumaan ang mga araw hanggang sa naging linggo. Walang nagbago sa relasyon ni Abby at Lucas. Sinusundo pa rin siya madalas ni Lucas para mag-dinner. Ngunit hindi na nabuksan pa ang usapan tungkol sa balak nitong panliligaw. Kayo na ba? Tanong ni Lara kay Abby isang araw. Aha? Anong ibig mo sabihin? Kako kung kayo na ba ni Lucas?
Mabilis ang iling ni Abby bilang sagot. Hindi pa kayo? Hindi mo pa sinasagot? Hindi naman siya nanliligaw. Hindi ako pumayag. At saka wala akong balak na sagutin siya. Ano? At bakit naman? Bakas ang kalituhan sa mukha ni Lara. Sinabi naman ni Abby ang marami niyang rason na mas lalong ikinalungkot ng mukha ni Lara. Anong klaseng dahilan yan, Abby? So, ano palang ibig sabihin ng pagsama-sama mo sa kanya? Yung mga dinner niyong dalawa? Yung mga text niya sa'yo tawag? Nahihiya akong tanggihan siya kapag, Abby, pwede mo akong maloko sa mga rason mong yan. Pero ito? Sabay turo nito sa bandang puso ni Abby. Kahit na kailan ay hindi. Kaya bago pa siya mabagod sa kakahintay ay magpakatotoo ka na. Hindi pa huli ang lahat. Huwag mong hayaang masaktan ka lang sa huli, friend. Hindi maalis sa isip ni Abby ang ipinayo ni Lara. Kaya nang muli silang lumabas ng binata ay nagtanong siya dito. Hanggang kailan mo ako kayang hintayin, Lucas? Hindi ko alam. Tipid na sagot ni Lucas. Paano kung ayaw ka talaga? Anong gagawin mo? Kusa akong susuko, Abby. Hindi dahil sa mababaw lang ang pagtingin ko sa'yo. Kung hindi dahil ayokong pareho pa tayong mahirapan. Kung ayaw mo talaga, irerespetuhin ko ang desisyon mo. Kusa na akong titigil. Sumikip ang dibdib ni Abby at nanubig ang mga mata. Ito ang gusto niya. Pero masakit pala. Natatakot ako. Natatakot ka saan? Tuluyang tumayo si Lucas sa kinauupuan upang malapitan ito. Tuluyang naluha si Abby. Natatakot akong bigla ka nalang mawala. Natatakot akong hindi na kita makita. Natatakot ako para sa lahat, lalo pat mayaman ka. Mahigpit na yakap ang ginawa ni Lucas nang tuluyang maiyak si Abby. Ba't mo naman naisip na mawawala ako, na hindi mo na ako makikita? Kasi hindi kita pinayagang manligaw. Later on, magsasawa ka. Tapos, dadalang na lang yung mga text sa tawag mo hanggang sa mabilis siyang inawat ni Lucas. Okay. Gets ko na. Pero hindi naman yun mangyayari, Abby. Hindi ngayong ganito mo pala ako iyakan. Paano naman ako makakaalis sa buhay mo? Gumawa na nga ng tuluyan si Abby matapos makitang masaya pa si Lucas. Hinampas-hampas niya ito sa braso pero mas lalo lang natuwa ang binata. I hate you, Lucas. I like you. I really like you, Abby. Tugon naman ni Lucas. I hate you pa rin. Okay, hate mo na ako. Pero gusto pa rin kita. Kaya pwede na ba akong manligaw? Iniiyakan mo na ako eh. Walang ano-ano ay kinwelyuhan niya si Lucas. Hindi ka naman niligaw dahil sinasagot na kita. Hindi ako papayag na makahanap ka ng rason para iwan ako. Ngayong girlfriend mo na ako. Hindi ako papayag na basta mo na lang akong iwan. May relasyon na tayo kaya akin ka lang. Ang pagkabigla sa mukha ni Lucas ay napalitan ng saya. Ang lawak ng ngiti niya nang muling yakapin ang ngayon ay girlfriend na niya. Ito ang Abby na nakilala at nagustuhan niya. Matapang, palaban at walang takot, kahit pa umiiyak. After dito, may gusto ka pa bang puntahan na gawin? Anito sa nobya na ayaw bitiwan ng kamay. Gusto ko nang umuwi at matulog, Lucas. Maliban dyan, I'm sure meron pa. Ang kulit mo. Anong oras na? May trabaho pa ako bukas. Iritadong wika ni Abby. Akala ko ba ayaw mo akong iwan ka? Oo, pero hindi ko sinabi na wag na tayong matulog at magtrabaho. Alam kong patay na patay ka sa akin, pero gusto kong magpahinga, Lucas. Hindi naman ako gaya mo na CEO ng kumpanya. Gusto mo bang sermonan na naman ako ni Sir Torres? Bumakas ang pagkabigla sa mukha ni Lucas. Ako pa talaga ang patay na patay? Eh, ikaw nga tong iniyakan ako kanina. Saka gusto mong upakan ko yung Torres na yun? Pag-aawayan ba natin to? Kaka-on lang natin 2 hours ago. At huwag mo nang pansinin si Sir Torres. Ganun lang talaga yun, pero mabait naman. Siyempre, hindi ako papayag na sinesermonan ka't sinisigawan ng kahit na sino. Kahit boss pa siya. Pero Abby, gusto pa kitang makasama talaga. First day natin ngayon kaya dapat sulitin natin ang bawat oras. Ayaw pa talaga ni Lucas na ihatid pa uwi si Abby. Pero tumawag na ang mama nito at gusto nitong makausap ng personal si Lucas. Kaya naman pagkahatid nito sa nobya, ay agad itong pumunta sa ama. Pagdating sa main house ay tinanong agad siya ng Ginoo. Akala ko ba'y bored ka lang, son?
Ba't may nakaabot sa aking balita na may bago kang kinahumalingang babae? Abby ang pangalan niya pa. Saka, kailan pa kayo nagkaroon ng pakialam sa mga ginagawa ko? Wala akong pakialam sa mga kalokohan mo, Lucas. Pero sana naman anak, magseryoso ka na at bigyan kami ng mama mo ng apo. Hindi na kami bumabata ng iyong ina. Seryoso ako sa kanya pa, pero hindi ko may papangakong maibibigay ko ang gusto niyong apo. At bakit naman? Ayaw mo pa mong mag-asawa, son? Gusto, syempre. Ang problema nga lang, ang hirap lambingin na magiging manugang niyo. Waipik ang gandang lalaki ko. Sabay kamot sa ulo ni Lucas. Aba, ay idaan mo sa diskarte anak at wag mo nang patagalin pang relasyon niyo. Alokin mo na agad ng kasal dahil doon din naman ang punta niyo. Nagmamahala naman kayo. I will pa. No worries. I will work on that. Tsetsempo lang po ako at papakiramdaman kung ready na siyang magpakasal. That's my son. Sige na, yun lang naman ang pakay ko kaya kita pinatawag. Iiling-iling na lang na nilisan ni Lucas ang bahay ng kanyang mga magulang. Pero hindi mawala ang ngiti niya sa labi at excitement dahil sa isiping magiging asawa niya si Abby sa tamang panahon. Mabilis na lumipas sa mga araw. Masasabi ni Abby na masaya siya kay Lucas. Maalaga ito at mapagmahal na kasintahan. Isang araw sa opisina, kalabit sa balikat ang nagpabalik sa diwa ni Abby. Anong iniisip mo, Abby? Nakatulala ka na kasi riyan? Ani Lara na halos idigit na ang mukha kay Abby. Hindi ko kasi maisip kung anong magandang gawin sa first monthsary namin ni Lucas. Kung anong magandang ibigay. Kailan ba? Sa susunod na 2 linggo pa naman, pero gusto ko agad paghandaan. Sa internet, baka makahanap ka ng ideya. Sa regalo naman, ba't di mo itry yung bracelet, ring, o kung ano-ano pang related sa mag-couple? Magustuhan niya kaya? Baka matsipan lang siya. Alam mo namang kahit milyones na alahas kaya nang bilhin. Ano ka ba? It's the thought that counts, Abby. Ma-appreciate niya yan. Promise. Wala yun sa price. At sinunod nga niya ang payo ng kaibigan. Naisip ni Abby na sa condominium na lamang ni Lucas i-celebrate ang first monthsary nila. Maglalagay na lang siya ng dekorasyon para ramdam talaga ang okasyon. Nasa tapat na siya ng condo unit ni Lucas nang harangan ng hindi kilalang lalaki. Bakit? Kabadong tanong ni Abby dito. Condo to ng pinsan ko, kaya sino ka, miss? Girlfriend niya ako. Ako si Abby. Medyo nahihiyang sagot ni Abby. Bigla na lang napangisi ang lalaki. Ganun ba? Ako nga pala si Ralph. Nice meeting you, Abby. Nice meeting you rin. Sige, papasok na ako sa loob. Okay. Masayang tugon ni Ralph na kumaway-kaway pa. Pagkapasok ni Abby sa loob ay agad siyang nagluto ng paboritong pagkain ni Lucas. Matapos ay mabilisan siyang nag-decorate at baka maabutan pa siya nito. Gusto niyang nakahanda ng lahat pagdating ng nobyo. Pagka-uwi naman ni Lucas ay binigla ito ni Abby na may dalang cake. Happy first monthsary, babe. Ngayon na ba? Nabiglang tanong ni Lucas na ikinalukot ng noo ng dalaga. Nakalimutan mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Abby. Joke lang. Siyempre naalala ko. Bumili nga ako ng regalo eh. Thank you. Niluto ko naman yung paborito mo kahit nakakabutas ng bulsa. Ba't parang labag sa kalooban mo, baby? Kinuha ni Lucas ang cake sabay yakap kay Abby. Totoo naman eh. Pero dahil love kita, kahit manmulubi ako, okay lang. Ang sweet naman ng girlfriend ko. Kaya love na love kita eh. Pakis nga. At saka itong umuso. Ngunit pabirong tinampan ni Abby ang labi nito. Pagkatapos ay sabay silang nagtungo sa dining area para kumain at i-celebrate ang unang buwan nilang relasyon. Pagkatapos kumain ay sa sala sila tumambay. Habang nasa sofa, nanonood sila ng movie at umiinom ng wine. Maya-maya ay napasandal si Abby sa balikat ni Lucas. Inaanto ka na ba, Abby? Umiling si Abby. Gusto lang niyang maramdaman ang nobyo sa kanyang tabi. Inakbayan naman siya ni Lucas saka hinaplos-saplos ang kanyang buhok. Sabihin mo lang kung lasing ka na para maihatid na kita pa uwi sa inyo. Wala kang gagawin? Di ba nga basta may alak, may balak? Napatingin si Lucas sa mukha ng nobya. Huwag mo akong binibigyan ng ganyang ideya, babe. Baka hindi mo magustuhan. Paano kung gusto ko pala? Okay, stop. Tama na. Lasing ka na, Abby.
Kinuha na nito sa kamay ni Abby ang basong may alak. Hindi pa ako lasing, okay? Ako ba talaga hinahamon mo, Abby? Pag naubos talaga ang pasensya ko, walang sisihan. Okay, fine. Parang di na mabiro. Bahagya siyang lumayo nang hilahin siya ni Lucas sa kamay. Too late, babe. Ani Lucas saka sinunggaban ng halik sa labi si Abby. Dahan-dahang napapikit si Abby at pilit sinabayan ang galaw ng labi ni Lucas. Ang kakapusan ng hangin ay hindi alintana ng dalawa na parehong sabik sa labi ng isa't isa. Alam ni Lucas na dapat na siyang huminto bago pa may mangyari sa kanila. Ngunit hirap na hirap siyang kontrolin ng sarili. Kasalanan ng alak. Kaya bago pa may mangyari ay biglaan na siyang lumayo. Sorry, babe. Pero kailangan na natin huminto. Nang tingnan niya si Abby ay parang gusto niya uli itong sunggaban ng halik. Mapupungay ang mga mata nito na tila nangaakit. Ang labi ay mapula na kay sarap kagatin. Bakit, Lucas? Lasing ka na, Abby. Kaya iuwi na kita sa inyo. Dito na lang ako matutulog sa'yo. Napamura sa isip si Lucas. Hindi. Kailangan mo nang umuwi bago pa ako may magawa sa'yo na hindi magugustuhan ng magulang mo. Giit niya na sinunod rin naman ng dalaga. Tinawagan ni Lucas si Lemuel para may magmaneho ng sasakyan. Nakatulog naman si Abby sa kanyang tabi kaya binuhat niya na lamang ito papasok ng bahay ng mga ito. Sandali siyang nakipag-usap sa mga magulang ito bago tuluyang umalis. Pagmulat ng mata kinaumagahan ay agad na padaing si Abby sa sobrang sakit na ulo. May low tolerance siya sa alak pero hindi man lang siya nagdahan-dahan kagabi sa kagustuhang mag-enjoy. Ma? Tawag niya sa ina nang hindi niya kayang bumangon sa kama. Maya-maya ay pumasok naman ang ina sa kwarto niya. Bakit anak? Masakit ba ang ulo mo? Tubig please, para akong masusuka. O sige, kukuha kita. Yung boyfriend mo nga pala nandito, kanina pa naghihintay sa pagising mo. Pagkaalis ng ina ay may kumatok naman sa bukas na pinto. Pwede ba akong pumasok? Boses yun ni Lucas. Hindi pa man nakakasagot si Abby ay humakbang na ang binata papasok sa kwarto ng nobya. Mabilis na nagtalokbong ng kumot si Abby bago pa makita ni Lucas ang magulo niyang itsura. Hindi pa ako umuoo na pumasok ka. Lumabas ka muna, Lucas. Pwede nga ako na po magbigay ng tubig? Ani Lucas pagbalik ng ina roon sa silid. Sige, iho, ikaw na ang bahala dyan at may gagawin pa ako sa kusina. Wait lang, ma. Malakas na pigil naman ni Abby sa ina. May gagawin pa ako, anak. Saka ano bang ginagawa mo? Harapin mo nga tong bisita mo. Naku ka talagang bata ka. Diyan ka na nga. Bahala na kayong dalawa rin ng nobyo mo. Tuluyan nang umalis ang ginang. Lumapit naman si Lucas at naupo sa kama para ibigay ang baso ng tubig sa dalaga. Alisin mo muna tong kumot, Abby. Oh, inumin mo na to. Ayoko. Mukha akong ewan. Mahal pa rin naman kita kahit ano pang itsura mo eh. Bakit ka nahihiya? Hindi nakakatawang biro, Lucas. Masakit ang ulo ko kaya tigil-tigilan mo ko. Okay. Ang sungit mo pala sa umaga. Tuluyang inalis ni Abby ang kumot at tiningnan ng masama ang nobyo. Napangiti naman si Lucas sabay abot ng baso kay Abby. Grabing tingin naman yan. Nakaka-inlove, Abby baby. Ano ba kasing ginagawa mo rito ng kay aga-aga pa? Natulog ka pa ba? Siyempre, para makita ka. Nalasing ka kagabi kaya nag-alala ako. Saka, ang sarap pala sa pakiramdam na makita ka sa umaga. Lalo na pag bagong gising ka. Nambobola ka ba o nang aasar? Saka ano nga pala nangyari kagabi? Huwag mo sabihin wala kang naaalala. Umiwas ng tingin si Abby. Siyempre, naaalala ko. Medyo malabo nga lang kaya hindi ko sigurado kung nangyari nga ba talaga. Gusto mong ulitin natin para maging malinaw sa'yo? Pagbibirupan ni Lucas. Agad nag-init ang pisngi ni Abby. Para maitago ang hiya ay hinampas-hampas niya ito ng unan. Pero agad ring dumaing si Abby nang sumakit na naman ang ulo. Humiga ka muna at baka sakaling mabawasan na sakit. At inalalayan pa nito si Abby na mahiga sa kama. Hindi na talaga ako iinom. Bigla namang pumasok sa silid ng kanyang ina na may dalang tray. Ay, nako anak. Ilang beses ko na yung narinig sa'yo. Ito nga pala, nagdala na ako ng pagkain mo't gamot sa hangover at aalis na ako. Lucas, pwede bang ipagkatiwala ko sa'yo saglit si Abby? May pupuntahan lamang ako. Wala pong problema, tita.
Saan ka naman pupunta, ma? Singit ni Abby. Nakalimutan mo? Birthday ngayon ng pinsan mo at kailangan kong tumulong doon. Kasama ka dapat pero naglasing ka naman. Lucas, ikaw na muna bahala sa kanya, ha? Matapos makaalis ng ina ay ginawa naman ni Lucas ang ibinili ng ginang. Tinulungan nitong makakain at makainom ng gamot si Abby. Kapag bumuti na pakiramdam ko, humabol tayo sa birthday celebration ng pinsan ko. Okay lang ba sa'yo, Lucas? Walang problema. At ilang sandali pa ay nakatulog si Abby. Nang magising ay agad na naligo at nagbihis para makahabol pa sa espesyal na okasyon ng pinsan. Pagdating doon ay tinginan agad kay Lucas ang mga kamag-anak nila at ilang bisita. Abby, bakit ngayon ka lang dumating? Sabi ng isa niyang tiyahin. Nagmano naman siya bago sumagot. Sumama po kasi ang pakiramdam ko, Tita Gemma. Si Mama at Papa nga pala po. Nasa loob. Pero sino naman tong mga kasama mo, Ineng? Si Lucas nga po pala saka si Limuel. Sinama na rin nila si Limuel dahil nakakaawa naman itong iwan sa kotse. Sino sa kanilang boyfriend mo? Nag-alangang sumagot si Abby dahil marami ang nakikinig. Kaya si Lucas ang sumagot. Ako po, tita. Ako po si Lucas de la Merced. Pakilala ng binata sa sarili saka nagmano sa ginang bilang paggalang. Ay nako, bukod sa pogi ay magalang pa itong nobyo mo, Abby. Puri ni Gemma na nahampas pa sa braso ang pamangkin dahil sa tuwa. Nakaramdam ng hiya at pagmamalaki si Abby sa sinabi ng tita Gemma niya. Tapos ay nakisali pa ang ibang kamag-anak na todo tanong kay Lucas. Nako, tama na muna yung usapan at pakainin na muna natin sila. Awat ng isa niyang tiyuhin. Ngunit kahit sa pagkain nila ay hindi pa rin maawat ang ilang kamag-anak ni na Abby na interesado kay Lucas. Kinahaponan ay kakaunti na lamang ang bisita at unti-unti nang nagliligpit ng ilang gamit. Nasa table sila nang tumayo si Abby. Pwede ko ba kayong maiwan saglit dito? Tutulong lang ako sa pagliligpit. Aniya kay Lucas at Limuel. Tutulong na rin ako, sabi naman ni Lucas. Wag, dito ka na lang Lucas, sandali lang naman ako. Nagtungo si Abby sa likod na bahagi ng bahay kung saan ay naguhugas ng mga plato ang kanyang ina. Oh, ba't ka nandito Abby? Si Lucas nasaan? Iniwan ko muna saglit ma para makatulong ako rito. Ay, hindi na. Balikan mo na siya ron at nakakahiya. Ako nang bahala rito. Saka pakipuntahan na rin ng papa mo ron sa may sala. Awatin mo sa pag-inom at baka hindi na yun makapagmaneho ng motor mamaya. Sinunod naman ni Abby ang inutos ng ina. Sinabihan niya ang ama na tumigil na sa pag-inom. Ngunit minasama yun ng isa niyang tiyuhin na medyo lasing na. Huwag ka nga mamangialam, Abby. Nagkakatawaan pa kami rito eh. Istorbo ka. Sabi ng tiyuhin niya. Magmamaneho pa po kasi ng motor si Papa at Tiyo kaya hindi na natapos ni Abby ang sasabihin ng tinulak siya nito. Ang sabi ko, huwag kang mangialam. Walang iya ka. Huwag mo sasaktan ng anak ko, Pedro. Sigaw rin ng ama ni Abby. Agad umawat ang ilang kamag-anak sa takot na baka magkagulo. Nagkajowa lang ng mayaman ng anak mo, kala nyo kung sino na kayo. Pustahan tayo. Iiwan rin yan kapag nakuha na ng lalaking yun ang gusto niya kay Abby. Wala namang espesyal dyan sa anak mo. Napakabastos pa. Di gaya ng mga pinsan niya. Sa bagay, saan pa ba magmamana kundi sa... Kuya, malakas na sigaw ni Gemma at lumapit sa kapatid. Tumigil ka nga. Kung may bastos man dito, ikaw yon. At sa mismong pamamahay ko pa talaga. Umuwi ka na at lasing ka na. Sinubukan ng tiyuhin ni Abby na magpaliwanag pero hindi na ito pinakinggan ni Gemma. Bagkus ay nalapitan silang mag-ama. Okay ka lang, Abby? Hindi ka ba nasaktan? Okay lang po ako, tita. Sorry po, muntik pang magkagulo. Ay nako, huwag mong intindihin yon. Nakakahiya nga sa inyo. Ang mas mabuti pa ay umuwi na muna kayo bago pa lumala ang sitwasyon. Sasabihan ko ang mama mo para makaalis na kayo. Naunang lumabas ng bahay si Abby at ang kanyang ama. Pero talagang humabol pa ang lasingang tiyuhin at sinigawan si Lucas sa labas ng bahay. Hoy ikaw, boyfriend itong magaling kong pamangkin. Ano nakita mo rito kay Abby at sinuota mo? Inakit ka ba niya? Tiyo, tama na po. Nakakabastos na kayo. Putol ni Abby sa sinasabi nito. Tuluyan na siyang hindi nakapagpigil. Akma pa muling susugod ang kanyang ama sa lasing na tiyuhin. Ngunit mabilis itong inawat ni Limuel. Mawalang galang na, sir.
Pero hindi po kayo dapat magsalita ng ganyan. Wala pong ginawa si Abby. Ako mismo ang lumapit sa kanya. Magalang na sagot ni Lucas sa lasing na Ginoo. Kahit pa sa loob nito ay gusto na nitong saktan si Pedro. Tama na, Lucas. Umalis na lang tayo. Alam ko, Abby. Pero hindi ko naman hahayaang basta ka na lang niya pagsalitaan ng masama. Salamat. Anya at pagkatapos ay nilapitan ng ama para pakalmahin. Tay, tara na po. Dumating naman si Gemma kasama ang kanyang ina at saka sila umalis sa lugar. Ang mas mabuti pa po ay sa kotse na lamang kayo sumakay. Alok ni Lucas sa mga magulang ng nobya. Salamat iho, pero dala ko naman ang motor ko. Sabi ng ama ni Abby na si Diego. No, I insist. Nakainom po kayo kaya mas mabuting sa kotse na lamang kayo sumakay ni tita. Ako na lamang po magdadrive sa motor niyo pa uwi. Ipagdadrive po kayo ni Lemuel. Hindi na rin nagmatigas ang mag-asawa. Unang umalis ang kotse at naiwan sina Lucas at Abby. Marunong ka bang magmaneho ng motor, Lucas? Nag-aalalang tanong ni Abby sa nobyo. Oo naman, may mga koleksyon ako ng motor sa bahay. Kaya tara na, ihahatid na kita. Safe ka po sa akin. Pwede bang wag muna? Gusto kong bigyan ng oras si na mama at papa na makapag-usap sa bahay. At nais niya ring sumagap ng sariwang hangin para maibsan ang sama ng loob sa tiyuhin. Saan mo naman gustong pumunta? Kahit saan, Lucas, ikaw ang bahala. At dinala nga siya ni Lucas sa isang parke kung saan may malawak na damuhan. Naupo sila roon at pinagmasdan ng kalangitan. Pagpasensyahan mo na yung nangyari kanina, Lucas. Mukhang naparami ng inom si Tito Pedro. Paliwanag ni Abby. Naiintindihan ko, pero hindi pa rin maganda pinagsalitaan ka ng ganun ng kahit na sino man. Sa totoo lang, gusto ko na siyang upakan kanina. Nagpipigil lang ako. Ayos lang. Sanay na ako kay Tio. Mabuti nagpigil ka sa galit mo. Ganon talaga si Tito kapag nalalasing. Nakakalimot. Pero sigurado ako hihingi yun ng sorry kay Papa kapag hulas na. Kasi kung hindi, ay nako, malalagot yun. Lalo na kay Tita Gemma. Malaking respeto nila kay Papa. Si Papa kasi ang breadwinner ng pamilya nang maagang namatay si Lolo. High school lang ang natapos ni Papa noon dahil kailangan niya agad magtrabaho para sa mga kapatid niya. Pinag-aral niya lahat ng kapatid niya hanggang sa bunso nilang si Tita Gemma. Kaya kung mapapansin mo, kami lang yung mahirap sa angkan namin. Nawala na kasi ng pagkakataon si Papa na maiayos ang sariling buhay dahil mas inuna niyang tumulong sa mga kapatid niya. Pero hindi naman masama ang loob niya kung ganito ang buhay namin. Kasi kahit papano, nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw at nakatapos ako ng kolehiyo. Si Tita Gemma nga nagpaaral sa akin ng college bilang pagtanaw ng utang na loob kay Papa. Mahabang kwento ni Abby sa nobyo na mataman namang nakikinig sa kanya. Napakabuti ng pamilya mo, Abby. Kasi hindi sila nakalimot sa nagawa ng iyong ama. Napangiti naman si Abby. Tama ka. May isa nga lang pasaway. Sabi mo nga kapag lasing lang naman. I'm sure he will be back to his senses tomorrow. Pareho na lang silang natawa. At habang lumalalim ang gabi, ay mas lalong nararamdaman ang lamig ng hangin. Umakbay si Lucas at isinandal naman ni Abby ang ulo sa dibdib nito. Matagal silang ganoon habang pinag-uusapan ang kanya-kanyang buhay at mga planong gawin sa hinaharap. Halos 9:00 na ng gabi nang ihatid ni Lucas si Abby sa bahay. Pagsapit ng day off ni Abby ay naisipan niyang ipagluto si Lucas. Naggrocery muna siya ng mga lulutuin. Saglit niyang binati ang guard sa building ng condominium nang mapansin niya si Samantha na sumakay ng elevator. Alam ba kung sinong nakita ko kanina? Anya kay Lucas pagdating sa unit nito. Sino? Si Samantha. Nakatira rin ba siya rito sa building? Hindi ako sigurado. Hindi ko naman nakikita eh. Ano nga palang lulutuin mo, babe? Ano bang gusto mo? Siyempre, ikaw. Paano ko naman maluluto yung sarili ko? Natatawa ang pagsakay naman ni Abby. Lulutuin pa ba? Pwede namang tikman ko na lang agad. Pumesto si Lucas sa likod ni Abby sa kaniyakap ang nobya at hinalikan sa may batok. Napaigig si Abby saka mabilis na umiwas. Nakikiliti ako, Lucas. Reklamo niya, pero napapangiti. Okay. Di na kita guguluhin. Sa may sala lang ako, manonood ng palabas habang nagluluto ka. Sige, mabilis lang to.
Sinimulan na nga ni Abby ang pagluluto. Matapos makapagluto ay niyaya na niyang kumain si Lucas. Magiging busy nga pala ako sa mga susunod na araw kaya baka hindi muna tayo magkikita, Abby. Panimula ni Lucas sa kalagitnaan ng pagkain nila. Tunog nagpapaalam ito. Bakit? Puno ba ang schedule mo ngayon? Hindi naman, pero gusto kong tapusin ang maagang trabaho ko. Malapit ng 7th pansary natin at naisipan ko na baka pwede tayong mag-outing sa ibang lugar o out of the country if papayag ka. Mas maganda kung dito na lang sa bansa, Lucas. Para kapag nagkaroon ng emergency sa kumpanya, madali mo lang mapuntahan. Isa pa wala pa naman akong passport. Okay, sa beach ba or gusto mo mag-camping? Pareho kung gusto. Nakangiti niyang sagot. O kahit saan pa, Lucas. Basta kasama kita. Tama. Kahit saan. Basta kasama rin kita, Abby. Walang problema sa akin. Inabot nito ang pisngi ng nobya at hinaplos. Hindi pa ito nakontento, tuluyang tumayo ang binata upang halikan ng nobya sa labi. I love you, Abby. Bulong nito. Lumamlam naman ang mga mata ni Abby at napangiti. Mahalin kita, Lucas. Malambing niyang sagot. Balikan na sa upuan mo. Tapusin na natin ang pagkain. Mag-movie marathon tayo pagkatapos. May bago sa Netflix. Ganoon na nga ang ginawa nila. Masaya na sila sa ganoong bonding. Dumaan ang mga araw na naging abala si Lucas sa trabaho. Sa video call na lamang niya nakikita si Abby at miss na niya ito. Lemuel, daanan muna natin ang bahay ni Abby. Gusto ko siyang makita. Ilang araw ko na siyang hindi nabibisita. Baka magtampo na. Utos ni Lucas habang nasa biyahe sila. Hindi po ba nasa probinsya sila ngayon ng parents niya, sir? Mariing napapikit si Lucas. Oo nga pala. Binisita nga pala nila ang kanyang lola. Nakalimutan ko. Sige, dumiretso ka na lang sa kondo. Mabilis lang naman silang nakarating sa kondo. Pagbukas ng elevator ay nagtaka si Lucas nang makita sa tapat ng kanyang unit si Samantha. Anong ginagawa mo rito, Samantha? Ngumiti ang babae sa kanya. May gusto lang akong sabihin, Lucas. Gabing-gabi na, bukas na lang. Gusto ko na magpahinga. Mabilis namang humarang sa pinto si Samantha. Sandali lang. Importante lang tong sasabihin ko. Napabuntong hininga naman si Lucas. Sabihin mo na para matapos na. Walang ano-ano ay bigla siyang hinalikan sa labi ng aktres. Ipinulupot pa nito ang braso sa kanyang bato kaya hindi kaagad siya nakalayo. Anong ginagawa mo, Samantha? Marahas pa niyang pinunasan ng labi niya. Humisi naman ito ng nakakaloko na lalong ikinainis ni Lucas. Sorry, nabigla lang ako. Namiss kasi kita, Lucas. Hinging pa umanhin ni Samantha bago tuluyang umalis. Naguluhan naman si Lucas sa ginawa nito, pero binaliwala na lamang niya. Ngunit makalipas ang ilang araw, ay ginulat na lamang siya ng balitang may lihim daw silang relasyon ni Samantha, na pinagtataksilan niya si Abby. Kalat na kalat yun sa social media. Sa isang iglap ay binansagan siyang business tycoon na two-timer dahil sa mapanirang mga article. Kahit pa naglabas na siya ng pahayag na walang katotohanan ang larawang kuha sa kanilang dalawa ng aktres, ay tila baliwala pa rin sa mga tao ang paliwanag niya. Magandang gabi po, tita. Pwede bang makausap si Abby? Ani Lucas nang puntahan niya ang bahay ng nobya. Hindi kasi sinasagot ni Abby ang tawag at text niya. Kahapon niya pa ayaw lumabas ng kwarto matapos makita yung article tungkol sa'yo. Kaya baka hindi mo rin siya makausap ng maayos. Kahit saglit lang po, tita. Gusto ko lang talagang ipaliwanag yung side ko. At gusto ko rin sabihin sa inyo ni Tito na wala pong katotohanan ng kumalat na balita. Mahal ko po si Abby at hindi ko siya magagawang lokohin o saktan man lang. Sa kanya ka nilang siguro magpaliwanag, Lucas. Sa uli ay pinapasok din siya ng ginang sa loob ng bahay at pinadiretso sa silid ni Abby. Kumatok si Lucas sa pinto ng kwarto. Abby, ako to. Pwede ka bang makausap? Makailang beses niyang kinutok ang pinto bago sumagot si Abby. Galit pa. Umalis ka na. Ayaw kitang makausap. Sigaw ni Abby nang makulitan sa kanyang pagkatok. Walang katotohanan yun nasa article, babe. Bigla niya na lang akong hinalikan at hindi ko alam kung sino ang kumuha ng picture. Abby, please. Maniwala ka naman sa akin. Kahit tanungin mo pa si Lemuel,
Lagi kami magkasama at alam niya na puro trabaho lang ang inaasikaso ko. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at humarap sa kanya si Abby na namumugto ang mga mata. Paano ako maniniwala sa'yo, Lucas? Kung minsan ko na kayo nahuling naghahalikan. At malay ko ba kung kasabot mo si Lemuel? Noon pa yung sa amin ni Samantha, nung hindi pa kita kilala. At bakit naman ako maniniwala kung kitang-kita na ang ebidensya? Wala ka man tiwala sa akin, Abby. Noon meron. Pero hindi na ngayon, Lucas. Dahil sinira mo ang pagtitiwalang binigay ko sa'yo. Kaya pwede ba umalis ka na? Ayaw na kitang makita. Isasara na dapat ni Abby ang pinto nang pinigilan ni Lucas. Sa tingin ko, wala ka talagang tiwala sa akin sa umpisa pa lang. Kasi kung meron, hindi ka basta-basta maniniwala sa article na yun. Alam mo dapat yan dahil journalist ka. That scandal is scripted and manipulated, Abby. Sana mas maniwala ka sa akin kaysa sa iba. Pagkatapos ay kusa rin siyang umalis upang alamin kung ano ang motibo ni Samantha para sirain siya ng ganito sa publiko. At higit sa lahat ay samahan niya. Kaya niyang tiisin ang husga ng lipunan pati ang pag-urong ng mga kliyente nila dahil sa eskandalo. Pero hindi niya kakayanin na pati si Abby ay mawala dahil sa mga maling impormasyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay biglang naglaho si Samantha at walang makapagsabi kung nasaan ito. Pati ang negosyo niya ay naapektuhan na ng husto dahil dito. Nais na rin siyang palitan ng board bilang CEO sa sarili nilang kumpanya. At isa sa pinagpipili ang papalit sa kanya ay ang pinsang si Ralph. Nagtungo siya sa mansyon ng kanyang lolo dahil nais daw siya nitong makausap. Lo, hindi ako makakapayag na basta na lang ako maalis sa pwesto ko. Ang laki na ng hirap ko sa kumpanya natin simula nang magretiro si Papa. Kung mahahanap lang si Samantha, magiging malinaw ang lahat. Huwag mo nang hanapin ng aktres na yun, Apo. Hindi pwede, Lo. Alam mo ba kung ano na naman ang kumakalat na balita tungkol sa akin? Na itinatago ka raw si Samantha para hindi mabunyag na totoong may relasyon talaga kami. Basta, sundin mo na lang ang utos ko. Pinanatugon ng matanda. Nananatili pa rin itong chairman sa family business nila. Huwag mo masyadong problemahin, Lucas. Lilipas din ang mga araw na makakalimutan ng lahat ng eskandalong to. Sabi ni Ralph na kasama nila ng mga oras na yon. Matalim ang tingin ni Lucas para sa pinsan. Mukhang masaya pa ito sa kasiraang nararanasan niya. Hindi niya tuloy maiwasang maghinala. Bakit ko kailangang hayaan na lang ang lahat, Lo? Hindi ba dapat ay tinutulungan niyo akong malinis ang pangalan ko? Gusto niya ba talagang sugurin ako ng mga pulis at akusahang kinidnap si Samantha? May halong hinanakit na sabi ni Lucas sa abuelo. Nang walang nagsalita ay nakumpirma niya ang hinala. Umamin ka sa akin, Ralph. Saan mo tinago si Samantha? Halata ang pagkabigla sa mukha nito. Anong pinagsasasabi mo, Lucas? Hindi mo dapat ako inaakusahan na ganyan. Alam mo rin ba to, Lo? Kaya ayaw mong may gawin ako para maprotektahan mo si Ralph? Ani Lucas sa matanda. Nagpipigil siya ng galit sa matanda. Sumusobra ka na, Lucas. Hindi mo dapat sinasabihan na ganyan si Lolo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat tapos sa akin mo sisisiyang. Mabilis itong kinwelyohan ni Lucas. Ako ba talaga ang may kasalanan? O matagal mo na tong plano? Ang pabagsakin ako para mapunta sa'yo ang lahat? Kaya pala labas-masok sa condominium building si Samantha dahil ikaw ang pinupuntahan niya dun. Anong akala mo sa akin, Ralph? Tanga? Akala mo ba'y palalampasin ko lang to? Bigla siyang tinulak ni Ralph. Wala akong alam sa pinagsasasabi mo, Lucas. Sinungaling. Tama na. Magsitigil kayo. Sigaw ng abuelo nila. Lucas, tumigil ka na. Magpinsan kayo. Hindi kayo dapat nag-aaway dahil lang sa napakababaw na dahilan. At talagang kinakampihan niyo pa si Ralph, Lo. Ako ang agrabyado dito. Sinisira niya ang pangalan ko. Anong mababaw ang sinasabi niyo? Reputasyon ko at taong mahal ko ang sinisira ng gagong to. Kaya pasensyahan na lang tayo, Lo. Pero hindi ako papayag na basta na lang maupo at walang gagawin. Banta niya sa lolo at masama niyang tiningnan ng pinsan. Hindi niya hahayaang basta na lamang mawala sa kanya ang lahat ng dahil sa kasakiman ni Ralph. Hindi na muna ginulo ni Lucas si Abby. Hahanap muna siya ng ebidensya para patunayan na inosente siya at na-set up lamang. Samantala, sa opisina ni na Abby, ay agad siyang tumayo sa kinauupuan nang makita si Torres na papalapit. Alam niya na kukulitin na naman siya nito na kunan ng panayam si Lucas tungkol sa isyu ng binata.
Hindi mo pa ba nagagawa ang inuutos ka sa'yo, Abby? Abay, baka maunahan tayo ng ibang journalist kung lalamya-lamya ka. Bungad nito nang tuluyang makalapit sa dalaga. Napabuntong hininga si Abby. Mamaya po, sir. Hay nako, Abby. Ngayon mo na gawin. Gusto ko na magandang pamagat sa isusulat mong article. Ano kaya kung The Billionaire Scandal ang ilagay ko? Maganda, di ba? Tatawa-tawa pa ito bago umalis. Lumapit naman agad si Lara kay Abby. Napaka-insensitive talaga ni sir. Huwag mo nalang gawin, Abby, kung hindi mo pa kayang harapin si Lucas. Hindi pwede. Kasama to sa trabaho ko, Lara. Walang kinalaman ng relasyon namin ni Lucas dito. Ika nga nila, trabaho lang, walang personalan. Kaya nagtungo si Abby sa condominium ni Lucas upang kausapin ito. Pagkakataon na rin niyang humingi ng tawad sa mga nasabi niyang hindi maganda dito. Hindi tamang saktan niya rin ito dahil sa nasaktan siya. At hindi rin tamang iwan niya ito ngayong may kinakaharap itong problema. Nasa elevator na si Abby nang makasabay niya si Ralph. Si Lucas ba ang sadya mo, Abby? Tanong nitong nakatingin sa magandang mukha ng dalaga. Tumango naman si Abby at napansing balisa ito. Ayos ka lang, Ralph? Okay lang. Ano nga palang kailangan mo kay Lucas? Kailangan ko kasi siyang ma-interview. Saktong bumukas ang elevator kaya lumabas na si Abby. Nakakailang hakbang pa lamang siya, ngunit bigla na lamang tinakpan ni Ralph ang kanyang bibig sabay hila papasok muli sa elevator. Nagpumigla si Abby pero suntok sa tagiliran ang natamo niya. Sa sobrang sakit ay agad siyang nawala ng malay. Sakto namang lumabas ng unit si Lucas at nasaksihan ng ginawa nito kay Abby. Ralph! Sigaw niya at humabol sa papasarang elevator. Ngunit nahuli na siya at tinakbo na lamang ang hagdanan. Pagkarating sa ibaba ay naisakay na sa kotse si Abby. Mabilis na nakarating sa driver's seat si Ralph at saka pinaharurot ang sasakyan palayo sa lugar. Agad dinukot ni Lucas ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng tauhan. Agad rin siyang nagtungo sa parking at kinuha ang sasakyan. Lemuel, magpadala kayo ng backup, bilis! Dinukot ni Ralph si Abby. Ani Lucas nang tawagan ito sa cellphone. Nasaan kayo ngayon, sir? Pupuntahan ko kayo. Nasa kotse na ako. Susundan ko si Ralph. Gawin mo na lang ang inuutos ko. Sabay putol na niya sa tawag. Binilisan ni Lucas ang pagpapatakbo sa kotse at agad ding natanaw ang kotse ni Ralph sa kahabaan ng highway. Nagising naman si Abby dahil sa bilis ng takbo ng sasakyan. Paglingon niya sa tabi ay nabungaran niya ang tarantang lalaki habang nagmamaneho. Anong ginagawa mo, Ralph? Tumigil ka. Ihinto mo ng sasakyan. Tumahimik ka, Abby. Sa oras na maabutan ako ni Lucas, katapusan ko na. Nilingon ni Abby ang likod ng kotse at nakita niyang nakasunod nga ang sasakyan ni Lucas. Ihinto mo na to, Ralph. Kinakabahan na ako sa ginagawa mo. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone ni Abby sa kanyang bulsa. Hello, Lucas. Tulungan mo ko. Bigla na lang akong... Mabilis siyang napigilan ni Ralph na gustong agawin ang cellphone kahit abala ito sa pagmamaneho. Tumigil ka, sabi. Nag-agawan silang dalawa sa cellphone hanggang sa nagpagewang-gewang ang kotse at nawala na ng kontrol si Ralph. Hindi nito namalayan na may nakaharang sa kalsada kaya sumalpok ang sasakyan nito sa concrete barrier. Nauntog si Abby sa dashboard at agad nahilo. Pinilit niyang magmulat ng mata. Pagtingin niya sa labas ng kotse ay may paparating na malaking truck na bubunggo sa kanila. Katapusan ko na. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Taimtim niyang bulong. Ngunit ilang segundo pa ay biglang sumulpot at humarang ang kotse ni Lucas sa pwesto niya. Napasinghap si Abby nang makitang ngumiti ito sa kanya bago tuluyang araruhin ng truck ang kotse nito. Sumasadsad pa palapit sa kanya ang kotse at truck. Ngunit isang himala na bigla ayang lumihis ng kusa na tila ba iniwasan ng kinaroroonan ni Abby. Hindi! Lucas! Umiiyak niyang sigaw. Gusto niyang lumabas ng kotse ni Ralph ngunit tila manhid ang buo niyang katawan at hindi iyon maikilos. Pilit niyang binubuksan ang pinto ng kotse pero hindi niya yun mabuksan. Hanggang sa hindi na niya alam ang nangyari. Dahil nawalan na siya ng malay. Nang magmulat ng mata ay nasa ospital na siya. Agad niyang hinanap ang nobyo habang umiiyak. Si Lucas, ma. Anong nangyari sa kanya? Takot niyang tanong sa ina nang mabungaran ito sa gilid ng kama. Huminahon ka muna, anak. Sandali lang at tatawagin ko ang doktor.
Pagdating ng mga doktor ay agad siyang sinuri at tinanong kung ano ang nararamdaman. Ngunit walang ibang mukhang bibig si Abby kundi si Lucas. Gusto ko siyang makita. Nasaan ba si Lucas? Humarap ang doktor sa ina. Sa tingin ko nasa state of shock siya, Mrs. Pero huwag kayong mag-alala, bubuti rin ang kalagayan niya. Dahil sa biglaang buhos ng emosyon at sa naranasang aksidente, ay agad muling nakatulog si Abby. Sa tuwing gigising ay hahanapin niya muli si Lucas at agad ring nakakatulog dahil masyado niyang binibigla ang katawan sa biglaang pagkilos na nais ng alisin ng dextrose para lamang makalabas ng silid para mahanap si Lucas. Napanood mo ba yung balita? Grabe no? Ang bata pa niya para mamatay. Kwento ng isang nurse na nasa labas ng kwarto ni Abby. Nataon nagising si Abby at dinig na dinig niya yun mula sa loob ng silid. Oo, yung de la Merced. Ngayon nga daw ang libing eh. Saka ang balita, dito raw sinugod yung girlfriend na naaksidente. Tugon ng kasamahan nito. Naluha si Abby sa narinig. Hindi niya akalaing wala na si Lucas. Kaya pala kahit anong gawin niyang pagtatanong sa ina ay wala itong masabi. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi pwede hindi ko siya makita sa huling pagkakataon. Inalis ni Abby ang mga aparatong nakakabit sa kanya pati dextrose. Lumabas siya ng kwarto at nakasalubong ang kanyang ina na pabalik na. Abby, saan ka pupunta anak? Hindi ka pa magaling. Kay Lucas ma, kailangan ko siyang makita sa huling pagkakataon. Ano bang pinagsasasabi mo? Halika't bumalik na tayo sa kwarto mo. Baka lalo kang hindi gumaling yan. Huwag ka nang magsinungaling sa akin ma. Alam kong wala na si Lucas, kaya kailangan ko siyang makita kahit sa huling pagkakataon. Tuluyang napaupo sa sahig si Abby habang umiiyak. Para siyang nauupos na naman sa panghihina. Kung sana hindi na lang niya ako iniligtas, narito sana siya. Kung sana nagtiwala ako sa kanya. Kung sana ano Abby? Sabi ng isang boses mula sa likod. Tila ba tumigil ang mundo ni Abby nang malingunan si Lucas. Naka-wheelchair ito. May benda sa braso at binti at naka-neck braces. Napakurap-kurap si Abby. Lucas? Buhay ka? Paano? Pagkapang siyang lumapit at niyakap ang binata. Anong klaseng tanong yan, Abby? Parang ayaw mo na akong huminga. Aray, sandali lang. Huwag mo higpitan. Masakit ba ang katawan ko? Akala ko nawala ka na sa akin, Lucas. Napangiti si Lucas. Pwede ba naman yun? Nangako akong hindi kita iiwan, di ba? Pero ilang beses kitang tinanong kay Mama. Hindi niya ako sinasagot. Kaya akala ko patay ka na dahil doon sa narinig ko kanina. Buhay pa ako, baby. Mabubuhay ako para sa atin. Pero hindi sinabi ni Mama na okay ka. Nakiusap kasi ako kay tita dahil ayoko makita mong ganito ang itsura ko. Tingnan mo nga, nabawasan ng gandang lalaki ko. Paano na lang kung ipagpalit mo ako? Muling naluha si Abby. Sira, kahit ano pang itsura mo, ikaw pa rin ang pipiliin ko, Lucas. Pero akala ko talaga patay ka na. Hindi ako mawawala, okay? Ayokong habang nasa langit ako ay makikita kita nakikipag-date. Makasal at magkaanak sa iba. Hindi ako makakapayag ng ganun, Abby. Selosa ako kaya sa akin ka lang. Sabay punas nito sa basang pisngi ng nobya. Babe, okay na tayo ha. Huwag ka nang magtatampo sa akin. Mahal kita. Mahal na mahal. Ako lang ang paniwalaan mo, wala ng iba. Mahal din kita, Lucas. Sorry kung hindi ako nagtiwala. Sorry kung mabilis kitang hinusgahan. Pangako na ikaw lang ang paniniwalaan ko at hindi ang nakikita ko sa larawan. Hindi si Lucas, kundi si Ralph ang nasawi ng manlaban ito at nang agaw ng baril sa pulis. Nang makorner si Ralph ng mga pulis, ay pinili nitong tapusin ang sariling buhay. Natakot ito sa kakaharaping kaso na embezzlement, kidnapping and attempted murder. Ayon naman sa mga pulis, inaantok ang driver ng truck na umararo sa kotse ni Lucas at hindi agad napansin ang nakaharang na sasakyan ni Ralph. Hindi na ito kinasuhan ni Lucas dahil maedad na. Bagkus ay ang binata pa ang nagpagamot sa Ginoo. Ngunit ang kapalit ng hindi nito pagkakakulong ay ang hiling ni Lucas sa Ginoo na hindi na ito magmamaneho pa kailanman. Na-revoke ang lisensya ng driver bilang parusa. Mas magaan yun kaysa makulong ito. Nailigtas din si Samantha na nasa condo unit lang pala ni Ralph.
Nakagapos ang babae at may ilang sugat at pasa sa katawan. Inamin ng aktres na pinangakuan siya ni Ralph na tutulungang magka-project at maging sikat kapalit ng eskandalo mangyayari kay Lucas. Ngunit nang makonsensya ang babae ay kinulong ito ni Ralph sa kondo at sinaktan. Nalagay sa kontrobersiya ang pamilya de la Merced. Ngunit dahil sa pagliligtas ni Lucas kay Abby at sa mga taong labis na nagtitiwala sa pamilya, ay nalagpasan nila ang eskandalo. Lumipas ang ilang buwan at bumalik na sa normal ang lahat. Mas naging abala si Lucas dahil sa kanya na rin ipinasa ang negosyong naiwan ni Ralph. At maging si Abby ay ganoon din. Mas lalo siyang naging sikat na journalist dahil sa mga nangyari. Lara, sa'yo ko iiwan tong report at baka maabutan na naman ako ni Sir Torres. Kukulitin na naman ako nung na-interviewin si Lucas. Busy yun ngayon. Okay, pero saan ka nga pala pupunta? Bibili ng regalo. Nakalimutan kong first anniversary pala namin ngayon. Paglingon niya ay nasa harapan na si Torres. Nakahalukip-kip. At saan ka naman pupunta sa kalagitnaan ng trabaho? Hala, sa office ka ngayon din, Abby. Habang naglalakad sila ay nagpapaliwanag si Abby sa lalaki. Sir, pasensya na talaga. May importante lang kasi akong dapat bilhin kaya hindi ako makakapag-overtime nga. Kaya tatakas ka sa trabaho? Sabi ng tindig na ikinahinto ni Abby pagpasok nila sa loob ng opisina. Lucas, anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwala niyang tanong. Ngumiti ng matamis ang nobyo. Happy anniversary, babe. Na-surprise ka ba? Oo, pero kailan ka pa rito? Bakit hindi kita napansing pumasok? Hindi na nasagot ang tanong niya dahil biglang lumuhod si Lucas sa harapan niya at naglabas ng singsing. Isa ko pang surprise, babe. Will you marry me? Napasinghap si Abby sa katumango. Agad bumuhos ang emosyon ng dalaga at naiyak. Oo naman, Lucas. Pakakasalan kita. Inilahad niya ang nanginginig na kamay sa nobyo na agad hinawakan ni Lucas. Sandali lang, Abby. Mahirap isuot tong singsing. Kasi nanginginig din ang kamay mo, babe. Malay ko bang nakakakaba pala talaga kahit ilang beses akong nag-practice bago pumunta rito kanina. At pumuslit para hindi mo ako makita. Matapos may isuot ang singsing ay tumayo si Lucas at saka sila mahigpit na nagyakap. Thank you, Abby. My soon-to-be Mrs. Lucas de la Merced. Ang saya-saya ko, Lucas. Mas masaya ako, baby. At saka siya siniil ni Lucas ng halik sa labi. Naghiyawan at palakpakan naman ang mga nakasaksi sa tagpong yun. Hindi alam ni Abby na humito pala sa pagtatrabaho ang mga kasamahan niya para lang masaksihan ang proposal ni Lucas sa kanya. Makalipas lang ang isang taon ay nagpakasal na rin si Abby at Lucas de la Merced. Isang enggrandeng kasal yun na pag-uusapan ng lahat at malalagay na naman sa mga article. Isa pa! Kiss pa! Kiss! Hiyaw ng mga panauhin na gusto muling makitang maghalikan ng bagong kasal. Pagbibigyan ba natin sila, wifey? Bulong ni Lucas kay Abby. Huwag kang makulit. Alam kong ikaw ang pasimuno, binayaran mo sila para udyokan tayo, no? Para kiss lang eh. Pagbigyan na natin sila. Promise, wala akong kinalaman sa request nila. Ano, kiss daw, wifey? Ang kulit mo talaga. Reklamo ni Abby. Pero kusa rin hinalikan sa labi ang mister. Kaya naman lalo nang naghiyawan ng mga panauhin sa simbahan. Okay na ba, Abby? Hindi, kulang eh. Isa pa ulit, wifey. Sira ka talaga. Nakakahiya kay father, oh. Kita mo namumula na sa panonood sa atin. Sige, mamaya sa honeymoon na. I love you, wifey. Natawa na lang si Abby sa bayakap kay Lucas. Hindi niya akalain ang isang gaya ni Lucas de la Merced na hindi niya kayang abutin ay papasok sa ordinaryo niyang mundo. Hindi niya rin akalain na sa kabila ng kaibahan ng estado nila sa buhay ay pagbubuklo din sila ng pag-ibig na wagas. Na mas lalo pang pinagtibay nang biniyayaan sila ng 2 anak. Isang lalaki at isang babae na minana ang kakulitan ni Lucas. Sa kabila ng pagiging abala nilang mag-asawa sa trabaho, ay pagsisikapan nilang magabayan ng tama ang mga anak nila. Bubusugin nila ito ng pagmamahal at tamang asal, na siyang magiging pamana nila sa mga anak nila, higit pa sa yaman at salaping meron ang kanilang pamilya. The end.
Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.